Ano nga? Yan yung pera. Ha? Ouch! Aray! Aray! So, good afternoon mga karay ko. Alis na naman tayo today. Magsusundo tayo. Alam nyo kasi ngayon, dahil walang public transport sa amin from Magalang, Santa Lucia Magalang to San Fernando, ako na muna yung naghahatid sundo sa aking commander-in-chief / visa para hindi siya mag-cutting trip. Delikado kasi ngayon sa daan, lalong-lalo na 'di ba, pandemic. So ayoko siyang nagko-commute kasi iba-ibang tao yung mga makakasalamuhan niya sa jeep. Kaya nagtitiis-tiis muna ako na ako muna ang tagahatid sundo sa kanya. Wow! Nag-leave muna ako sa work, nag-leave of absence kasi wala talaga siyang masakyan ang hirap. So, syempre yung safety namin, safety ng mga bata, na kung magpa-public transport siya, mas delikado yun sa hawa, di ba? Ngayon guys, samahan nyo na lang muna ako papuntang San Fernando para ma-experience niyo yung araw-araw alam nyo bang araw-araw akong bumabiyahe, morning at saka afternoon. Kaya yung motor ko talagang bugbog na bugbog everyday. Hindi nyo rin masabi na malapit ang San Fernando. Isang oras din ang biyahe. Tapos minsan ano pa, yung alam mo yung parang ayaw ng katawan mo, pero dahil need. Ngayon maraming salamat pala sa mga nag-subscribe. Si On The Wheel sa aking YouTube channel, sino pa ba yung mga yon? Si Tolits, salamat din kay Somomoto, kay Rides Life, kay Don Jacob, kay Tim Kranos. Ayan, maraming salamat sa mga pag-accommodate sa amin ng Sunday, especially kay Somomoto na nag-ano pa kami nag-video okay session ng afternoon. So napakasaya ng araw na yon. Kahapon pala hindi ako nag-vlog, di ba? The way na ako sa pagsusundo. Yun, di maiwasan talaga na may mga ibang nagmamaneho na hindi tumitingin sa side mirror. Oh no! Bago liko, bago overtake. So kahapon muntikan ako. Konting-konti na lang, siguro mga ganyan na lang yung distance. Na-share ko lang sa inyo kasi para din aware din kayo. Nakapagbusina naman ako bago ako nag-overtake, pero hindi ako naka-signal light. Yun lang yung problema. Kahit naman ako naka-signal light, tapos hindi rin siya tumingin sa side mirror niya, wala, yari. Kung hindi rin ako agad nakapag-react na magpreno na, sigurado sa pula ko nun sa gilid. Medyo nag-high tempered ako kasi andun na ako nakapag-overtake na ako Halos yung motor ko at saka yung van kasi yung sumingit din. Ano siya, malapit na ako sa driver side. Yung tapat ng driver, ganun na ako kalapit. Medyo blind spot kasi yun sa mga driver yung ganun. So yun, bigla na lang siyang pasok, hindi siya tumingin sa side mirror niya. Muntik na talaga, as in muntika na. Buti na lang kamo nakapag-brake ako. Pero grabe, bilib ako sa sniper. Bilib ako sa motor ko kasi hindi siya nag-slide. I mean,
nag-skid siya, yung gumigewang-gewang, pero hindi niya ako tinumba. Talagang nag-hold siyang nag-hold siya. Napigilan ko yung pag-slide niya. Pero kita mo yung gulong sa likod, talagang gumaganon-ganon na. Na-share ko lang ngayon kasi medyo yung experience na yan para din maiwasan kasi kayo guys sa mga nagmomotor na katulad namin, katulad ko, pagka kasi may mga pagkakataon na kaya naming mag-overtake, nakakapag-overtake kami, nag-overtake ako, sample magsasample ako ng overtake. Hindi dito kasi naka yellow lane. So mga ganito nakakapag-overtake akong ganyan. Ayun, kasi alam ko na kaya ko lumusot. Ayan, yung mga ganito. Yung kahapon kasing nangyari guys, alam ko hindi niya kakayanin mag-overtake yung van. Pinilit niya. Ganun yung situation kahapon. Marami kasing nakadaan na ganyan. Maraming nakaharap na mga sasakyan nun. Then kasi kami mga nakamotor, tulad niyan, overtake ako. Mga ganung bagay na kaya namang mag-overtake ng motor, nakakapag-overtake kami. Hay, ewan ko ba. Pero hindi na ako para lang sa hindi na lalaki ang issue, hinayaan ko na lang siya. Pero nakita ko naman sa kanya nung siguro napansin niya na nag-ingay yung gulong dahil syempre nag-slide ng konti. Binaba naman niya yung windshield niya tapos kumakaway-kaway, as respect siguro yun na nanghingi siya ng sorry. Pero hindi na ako nakikipag-usap. Talagang nanghina ako nun. Hindi ko alam anong gagawin ko. So ayan guys, ganito yung kahapon, ganitong scenario. Ganyan, may isang van, tapos ganyan ka-traffic siya, ganyan marami. So ang nangyari, bumusina akong ganyan, pagpasok kong ganyan malapit sa kanya, doon buntikan ako kasi pumasok din siya. So ganong senaryo yung nangyari kahapon. Hindi na ako nag-signal light, although may kasalanan din ako. Kasi hindi ako nagsi-signal light Pero bumusina ako bumusina ako, kita ko clear naman yung kabilang lane. Pero never akong sumisingit na tulad ng ganyan. Pag motor, kaya kong sumingit, malakas loob ko. Pero pagka sasakyan na yung kasalubong ko, hindi ako nag-overtake. Ganun yung nangyari kahapon. Actually, malapit tayo sa lugar kung saan ako muntik madisgrasya kahapon. Alam ko banda dito yun Ganito din siya ka-traffic noon. Pag ganito kasing mga oras na to, ganitong mga oras, medyo nagbi-build ng ng mga sasakyan dito ng area na to. So ganitong senaryo. Wala lang, hindi ko lang makalimutan Gusto ko lang i-share sa inyo para maging aware din kayo sa inyo din. Lalo na pag mga van, kasi malakas ang loob nila na sumingit agad. Kasi alam nila yung van kasi mga
yung mga Grandia, malakas kasing humatak yon, malaki makina. So yun, kaagad-agad silang nakakasingit. Eh, hindi lang kasi aware yung driver kapon na nandyan ako sa gilid niya, napapasok na ako, nag-overtake ako. Yan na nga bang sinasabi ko, uulan eh. Wala ako raincoat. Ouch! Aray! Aray! Ang sakit! Ang laki ng patak! Ang laki ng patak, grabe. Ouch! 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 Ang laki ng patak. Hindi, sige, tuloy na. Aray ko. Teka lang, parang malakas. Doon na lang, diretso. Oh my God, cellphone ko. Ano ba yan? Napakaswerte ko naman. Ouch! Nakalimutan ko yung raincoat ko. Walay, nandito na. May magagalit na naman ngayon. Ouch! Pero baka ano ako dun, hihinto ako. Wala nang ulan dito, talagang binasa lang ako. So yan guys, huwag nyo kalimutan talagang magdala ng raincoat. Kampante kasi ako eh. Kampante ako na hindi ako mababasa. Mainit naman sa amin eh. Kaya mangyayari nga, maliligo tayo sa ulan. Ang lamig. Ay, nandito na ako sa may Mexico. Malapit na to San Fernando eh. Pero magpapagas na tayo kasi mukhang nagbi-blink na yung yung aking motor. Dito tayo. Yun, 95 octane. Full tank 95 octane. Okay. Nabasa pa. Ulan, sir. Umulan. Doon sa may... Saan kasi yun? Yung sa may Dabso malapit. Lakas ng ulan. Biglang So yan mga karay ko. Basa. Meron na namang magagalit nito pag nakita ako. Sus, kaya nga binigyan ng raincoat. Kasi dapat lagi mong dala-dala yan. Ano bang silbi ng center bag mo? Ay nako. Nakalimutan ko nga. Nakalimutan ko kasi dahil mamadali ako dahil 3:35 na. Nagpatulog kasi ako sa bunso ko dahil may lagnat. So wala sa focus ko yung raincoat. Yung focus ko yung masundo siya kagad kasi yung bunso namin may lagnat. Ginagawa mo.
may magagalit talaga ngayon. Tingnan nyo guys. Pero mukhang hindi kasi alam niya kasi may camera akong dala. Excuse. Hop. Yan guys. Mga karay ko. Uwian na. Ang lamig. Tingnan natin, ayan siya. Wala siyang kaalam-alam. Ano? Wala. Ano? Ano nga? Yan yung pera. Ha? Pahingi daw ng pera, wala nga akong trabaho. So ayan mga karay ko, uwian na. Maraming salamat. Wala. Maraming salamat guys sa pag-subscribe sa aking YouTube channel, Raiko Motovlog. At sa aking kasama na si Sumo Moto at saka si Ride is Life. Before ko tapusin yung vlog na to today, short vlog is ayan, ride safe lagi, always obey traffic rules, at huwag kalimutang i-hit ang notification bell para updated kayo lagi. So sabi ko nga kanina, sa mga pag umabot tayo ng 1,000 subscribers, mamimigay ako ng balaclava with a riding long sleeve with sticker. Wow! Ayan. So pag umabot tayo ng 500 subscribers guys, ibibigay ko na yung paano makasali doon sa paraffle. And pag umabot tayo ng 1,000 subscribers yun, di ba? Pag umabot tayo ng 2,000 subscribers, mamimigay ako ng helmet. Di pa alam yung misis doon. Pero alam ko kaya yan. Pag umabot tayo ng 2,000 subscribers, mamimigay ako ng helmet, promise. Kaya please subscribe na.